Nay, kamusta ka na? Nakabili na ba kayo ng gamot nyo? Tanong ni Isla sa ina habang kausap niya ito sa video call. May sakit ang kanyang ina sa puso kaya napilitan siyang iwanan muna ito sa Pilipinas at magtrabaho sa Australia bilang chef sa isang hotel. Sila na lang ng kanyang ina ang mayroon ng isa't isa. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng nakababatang kapatid nito na kanyang tiyahin. Isla, anak, huwag ka mag-alala. Matagal pa ang buhay ko. Maglalaro pa kami na magiging apo ko sa'yo. Pabirong tugon ng ginang. Natawa naman si Isla. Nay talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ikaw naman kasi anak, malakas pa naman ako sa kalabaw. Hindi naman ako basta-basta igugupo ng sakit ko. Mas ikaw ang mag-ingat dyan at bawal ka magkasakit. Opo na po. Basta lagi din kayo mag-iingat dyan at huwag kalilimutang inumin ng mga gamot nyo. Oo na. Daig mo pa ang doktor ko kung makapagbiling. Kayo rin naman ho ang inaalala ko. Sus na bata ka. Sige na, alam ko may trabaho ka pa. Baka mamaya niyan, masisante ka kakatawag sa akin. Huwag mo na akong alalahanin dito, okay ako. Napakamot na lang si Isla sa kanyang noo. Sige na po, Nay. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Oo, anak. Mahal na mahal din kita. Mag-iingat ka riyan, ha? Pagkatapos ng tawag ay bumalik na muli si Isla sa kanyang trabaho. She cooked diligently. Pa-impress din siya dahil kadalasan ay malalaking magbigay ng tip ang mga Aussie. Kailangan niyang mag-ipon ng pera para sa pampa-opera ng kanyang ina. Kailangan na kasing palitan ng angioplasty stent na nakalagay sa isa sa mga ugat nito sa puso. Nagbabara kasi ang puso ng kanyang ina, kaya noong minsan ay inatake ito. Makala niya noon ay maiiwan na siyang mag-isa sa mundo, pero tinugon naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Naligtas sa kapahamakan ng ina. Yun nga lang, kailangan na talaga nitong mag-ingat at patuloy na medikasyon na malaking pera din ang kailangan. Table number 15! Sigaw ni Isla sa kasamahan nang matapos iluto ang isang order ng steak. Isla graduated in a culinary school in the Philippines. Doon naubos ang lahat ng naipon ng kanyang ina dahil isa rin itong OFW noon. Kaya ngayon, siya naman ang gagawa ng paraan para madugtungan ang buhay nito. She cooked different dishes from Asian, European, Italian, and Western dishes. Advantage niya ang bagay na yon dahil isang 5-star hotel ang pinagtatrabahuhan niya, ang Summer Garden Hotel. At isa sa dinarayo roon ay ang mismong restaurant dahil sa pagkakaroon ng Michelin star. Lakas namang makarakit niyang ginagawa mo. Parang ang daming binubuhay ah. Ani Stefano, isa sa mga kitchen staff na kasama niya na Pinoy rin. Karamihan naman sa tauhan doon ay mga Pinoy. Pero si Stefano ang unang nakagaanan ni Isla ng loob dahil sa pagiging kwela nito. Member ito ng LGBTQ kaya walang homesick kapag ito ang kasama niya. Alam mo namang kailangan kong kumayod ng husto. Tugon niya. Oo ana, ikaw na si Wonder Woman. Kaysa kung ano-ano sinasabi mo riyan, tulungan mo na lang ako maghiwa nito, Steph. 1 clubhouse steak for table 5 please. Sigaw nung nasa counter na nagpalingon sa magkaibigan. Madali ang mga kilos ni Isla. Iniwan na niya kay Stefano ang mga ginagayat at nagsimulang magluto ng panibagong order. Excuse me. May pagmamadaling wika niya sa mga nakaharang na kitchen staff. Agad niyang isinalang sa mainit na kawali ang karne. Mabilis niyang niligyan ng olive oil, bawang at rosemary. Hurry! Ang kanilang manager. Ganoon araw-araw sa kusina ng hotel. Walang lugar ng kwentuhan. Trabaho kung trabaho. Kaya sanay na si Isla sa mabilisan at tansyadong kilos. Mahirap kasing magkamali. Baka sa halip na may trabaho siya ay biglang mawala. Isa pa ay reputasyon ng hotel ang nakataya kapag nagkamali ang sino man sa kanila. Chef Lagdameo, tawag ng manager sa kanya. Yes, sir. Is it done? 5 more minutes, sir. Alright, after that you go out. The VIP customer wanted to talk to you. Copy, sir. Pagkatapos ng kanyang ginagawa ay sandali lang mainayos ni Isla ang sarili. Tinungo niya ang table ng VIP customer na tinutukoy ng manager. Nasa isang sulok yon at nakatalikod sa banda niya.
Gumilit pa siya para makita ito at lihim siyang napasinghap nang makita ang kabuuan ng lalaki. Blue eyes, brown hair, pointed nose, slightly pouted kissable lips, and a bronze skin. Yun ang itsura ng lalaki bukod sa oval-shaped face at pagiging matangkad nito na lagpas sa 6 na talampakan ng taas. Lumunok muna siya. "Anything I could do for you, sir?" Magalang niyang tanong. Tumaas ang sulok ng labi nito. "Are you the chef? Did you cook this?" "Yes, sir. Is there any problem with the food? Didn't you like it?" "A bit bland for my palate. Is there any food that you're comfortable to cook?" Nakita niyang saglit siya nitong pinasadahan ng tingin, bago muling ibinalik sa kanyang mga mata ang pansin. "Yes, sir." "What is it then?" "From my country, sir. Adobo. It can either be chicken or pork, sauteed with garlic and onion, soy sauce, vinegar, ground pepper, bay leaf, and a little bit of brown sugar to balance the intense flavors of soy sauce and vinegar. Philippine classic adobo is a mix of sour and salty taste. You will enjoy the juicy and tenderness of the meat cooked in intensely flavorful sauce, which is perfect when combined with the white hot rice." "Can you cook it for me?" "Now, sir?" "Yes." "Pork or chicken, sir?" "Chicken." Kahit na mabirduhan sa customer ay nakuha pa rin tumango ni Isla. "I'll be back with your order, sir." Bumalik siya sa kusina at inumpisahang i-marinate ang manok na gagamitin. Mas maganda sana kung matagal na yung nababad, pero wala naman siyang oras para doon. She just hoped that it will taste the way she wanted. It's a Filipino dish, kaya nais din niyang ma-impress ang mga banyaga sa mga putahe ng Pilipinas, lalo na sa traditional adobo ng bansa. Pagkatapos ng kulang-kulang 1 oras, bumalik muli si Isla sa VIP customer na matyagang naghihintay sa kanya. "Here it is, sir." Inilapag niya ang tray na may lamang adobo at umuusok pa na kanin. Matagal yung pinagmasdan ng lalaki na para bang sinusuring mabuti ang itsura ng pagkain nasa harapan. Pagkatapos ay kinuha nito ang kutsara at tinidor at humiwa ng karne. Isinama nito yun sa kanin at nilagyan ng kaunting sauce saka isinubo. Napapikit pa ito nang isubo sa bibig nito ang pagkain. Lihim na napangiti si Isla. Halata namang nagustuhan ng kaharap ang niluto niya. "I like it. Can you call your manager?" Utos nito sa dalaga. "Of course, sir." "By the way, what country is this dish from again? I forgot." "From the Philippines, sir." "Oh, I see. Good job. It's very good and tasty." "Thank you so much, sir." Nakahinga si Ista ng maluwag. Mabilis siyang tumango at bumalik ng kusina para sabihan ng kanyang manager na hinahanap ito ng VIP customer. "Chef Lagdameo," tawag ng manager pagbalik nito sa kusina. "Yes, sir." "Your dish will be added to our menu, so prepare yourself." "Yes, sir." Malapad siyang napangiti at ganadong bumalik sa trabaho. Sobrang kinilig siya at proud, lalo pat ang pambansang adobo ng Pilipinas ay mapapabilang na sa menu nila. Nang sumapit ang day off ni Isla, ay nanatili lamang siya sa tinutuluyang apartment. "Isla, hindi ka ba lalabas today?" Tanong ni Stefano nang silipin siya nito sa silid niya. Pag day off ay ugali na nilang magkaibigan na lumabas at mamasyal sa kung saan-saang lugar, basta may extra budget sila. Kung wala namang budget, ay sa mall na malapit lang ang tambayan nila. "Hindi na muna siguro, dito muna ako. Papahinga muna ako, Steph. Masyado akong napagod sa trabaho nitong buong week." "Ay nako, minsan na nga lang tayo mag-day off eh. Don't miss it, girl." "Wala kasi akong gana ngayon, Stefano eh. Sa susunod na lang, okay? I need rest. Bukas malalaking kaldero at sandok na naman ang haharapin ko." "Okay, iwan na kita rito. Bye, Isla." Pakending-kending na itong lumakad palabas ng kanilang tinutuluyan. Pagkalabas nito ay binuksan ni Isla ang kanyang cellphone at nag-scroll ng nag-scroll doon. Nang mabagot ay tumayo siya. Kinuha niya ang makapal niyang jacket dahil winter sa mga sandaling yun sa Tasmania, Australia. Lumabas siya at nagpunta sa convenience store. Bumili siya ng paborito niyang chocolate at ilang supply na rin. Naalala niyang malapit na nga pala ang monthly period niya. Nagtungo siya sa display ng mga napkin.
Pagdampot niya sa brand na napili ay eksaktong may kamay na umabot din doon. Kamay ng isang lalaki. Para siyang napaso at agad na inilayo ang kamay. Nakaramdam siya ng hiya. Nagyuko siya ng ulo at hindi nililingang kumuha ng isang pack ng pads. Madali siyang nagtungo sa counter at nagbayad saka bumalik sa tinutuluyan. Nadatnan niya roon si Stefano. "Oh, akala ko ba lalabas ka?" Takang tanong ni Isla rito nang mabungaran sa sala. Sumamangot ito. "Hindi na lang, ang lamig-lamig sa labas eh." "Malamig? O na-Indian ka ng kamit mo?" Kasi naman, sa dinami-dami ng araw, ngayon pa nag-cancel si Ferry." Reklamo nito. Ang tinutukoy nito ay ang boyfriend nitong Aussie. "Ay nako, dahilan niya lang yun. Sinabi ko naman sa'yo nun pa na hiwalayin mo na siya." "Che, huwag mo nga akong igaya sa sabaw mong love life, Isla." "Anong sabaw?" "Sabaw, tsugi, dance, ano pa ba? Boring kasi ang life mo." "At least, hindi naman ako niloloko." "Ay kung sabunutan kaya kita dyan." Tapos pikon ka. "Oh, Steph, hindi ka na nagtanda sa jowa mong puti na yan. Lagi ka naman niyang ini-Indian." "Ko, Isla." Panggagaya nito sa tono niya. "Huwag mo akong isama sa pagiging bitter mo, no?" "Hindi ako bitter, nag-iingat lang." "Nag-iingat? Ang sabihin mo wala talagang majowa." Nasaling ang ego niya sa sinabi nito. Paano kung sabihin ko sa iyong meron? Anong gagawin mo?" Naghahamon niyang tanong sa baling. "Patingin muna ng pruweba." Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang kanyang dummy account sa Messenger. May nakilala siya roon ng isang beses na nag-scroll siya sa social media. May sense of humor ang lalaki, kaya kahit papaano ay naaaliw siyang kachat ito. "Using a dummy account? Really, Isla? It doesn't count, girl." Nakataas ang isang kilay na ibinalik nito sa kanyang cellphone. "Well, paano kung sabihin ko sa'yo na may usapan na kami magkikita?" "Bakit? Taga rito rin ba siya?" "Yes, his name is Carlo. At hindi lang yun, gwapo siya." Ipinakita niya dito ang larawan ng kachat. "At paano ka naman nakakasiguro na siya nga yan? Paano kung gumamit lang siya ng ibang face? Uso ngayon ang scammer, Isla." Di, amanos lang kami. Hindi ko rin naman mukhang ginamit ko. At take note, hindi ko rin pangalan ng sinabi ko. Sabi ko, ako si Jenny." Tumawa siya. "What?" Napahagod si Stefano sa batok. "Hay nako, ewan ko sa'yo, Isla. Minsan talaga ang hirap mong kausap. Diyan ka na nga." Pikon ka lang talaga, Stefano. Alam niyang inis pa rin ang kaibigan sa naging pangi-Indian ng boyfriend nito rito. Kaya hinayaan na lang niya ito. Natutok ang atensyon niya sa messenger ng kanyang dummy account. Nag-chat kasi roon ng lalaking kachat niya nang may ilang araw na rin. "Hi." Umpisa ni Carlo sa chat. "What are you doing?" Nangingiting pumasok si Isla sa kanyang silid habang nagtitipa sa keyboard. Pabagsak siyang nahiga sa kama. "Nothing, just lying on my bed." Sagot niya sa chat nito. "Yeah, it's cold outside. Wanna have a cup of coffee?" Napabalik ko siya ng bangon. "Now?" Reply niya. "Yeah, now. If that's okay with you." Sandali siyang nag-isip bago muling nag-send ng panibagong mensahe sa kachat. "Okay." "Alright, see you at Cafe Helena, Jenny. Do you know that place?" "Yeah, it's just near my place." "So, you just live around?" "No, not entirely. From time to time, I visit that place." "Ah." Tumangot-tango si Isla sa sarili. Akala pa naman niya ay taga-roon nga lang talaga ang kachat niya. "So how will I know that it was you?" Tanong niya sa chat. Matagal siya naghintay ng sagot. Bigla tuloy siyang nagduda. "I'm wearing black coat and brown beanie. A gray scarf on my neck." Sa wakas ay sagot ng kachat niya makalipas ang halos 20 minuto. "How about you?" Pahabol pa nitong tanong kay Isla. "I will wear pink scarf, pink coat, gray beanie, and black boots." "Alright, see you later, Jenny. 3 in the afternoon to be exact." May smiley emoji pa yung kasama. "See you." Huling reply niya sa lalaki. Tiningnan niya ang orasan.
Pasado 2:00 na. Agad na tinungo ni Isla ang maliit niyang closet. Inilabas niya roon ang damit na nabanggit. Pero hindi niya makita kung nasaan ang kanyang gray na beanie at pink na scarf. Kagat-kagat ng hinlalaking nag-isip siya, saka kinuha ang puting scarf at asul na beanie. Hindi naman siguro masama na ito ang isusuot ko. Pink naman ang suot kong coat at black pa rin ang boots ko. Makikilala na niya ako rito. Kausap niya sa sarili bago nagbihis. Pagkatapos ay umikot siya sa salamin upang siguraduhing ayos na ang itsura niya saka lumabas ng kanyang silid. Hinanap niya muna si Stefano para magpaalam dito, pero hindi niya matagpuan ang kaibigan. Baka lumabas ito sandali. Excited na tinungo ni Isla ang Cafe Helena. Medyo maraming tao roon dahil sikat ang lugar. Naupo siya sa isang sulok at tahimik na naghintay. Inaliw niya ang sarili sa pagmamasid sa paligid at sa pagbagsak ng snow. Kasalukuyan kasing nagsisnow ng mga sandaling yon. Hindi na malayan ni Isla ang paglipas ng oras dahil sa panonood niya ng snow sa labas. Pagtingin niya sa orasan ay mahigit 1 oras lang late ang katagpo niya. Kinuha niya ang cellphone. Tiningnan niya kung may mensahe ang ka-meet up niya. Pero wala. Mukhang isinumpa ako ni Steph dahil sa pang-aasar ko sa kanya. May Indian din yata ako ngayong araw Sinikap niyang ibaglit sa isip na hindi siya nito sisiputin. Muli siyang tumanaw sa labas ng cafe na kinaroroonan. Nagbabaka sakaling makita niya ang hinihintay. Hindi naman nagtagal at may lalaking dumaan sa tapat niya na sakto sa ibinigay na description ng kausap. Mabilis siyang tumayo at sinundan ito. Excuse me, mister. Malakas niyang tawag sa lalaki. Ngunit tila wala itong naririnig dahil nagpatuloy ito sa paglalakad. Kaya wala siyang nagawa kundi ang humarang sa linaraanan nito. Muntik pa siyang madulas kung hindi siya nakapanimbang. Hey, watch your step! Anang lalaki na nasa harapan. Magkasalubong ang mga kiling nito habang nakatingin sa kanya. I'm sorry but, are you Carlo? May pag-aalinlangang tanong niya. Carlo ang pakilala ng lalaking chatmate niya. Who's Carlo? Oh, napatakip sa kanyang bibig si Isla. Sorry, I thought you were... Oh, never mind. I'm sorry again. Ani Isla at dali-daling lumayo sa pagkapahiya. Mukhang minalas ata kami magkaibigan ngayon. Sigurado akong pagtatawanan ako ni Stefano kapag nalamang inindian din ako ng ka-chatmate ko. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang mall. Dahil sa halo-halong emosyon na nadarama, mukhang kahit hindi niya gustong gumastos sa araw na yon ay mapapagastos siya. She walked inside a huge boutique. Halong women and men's apparel yun. Iniikot niya ang mga mata sa paligid. Natuon ang atensyon niya sa isang kulay pink na dress. Hanggang tuhod niya lang yon at sa palagay niya eksakto lang ang bagsak sa katawan niya. Maswerte kasi nabiyayaan siya ng magandang hubog ng katawan at maganda ring muka. Kinuha niya yon at nagpunta sa fitting room nang makarinig ng komosyon doon. Ow, sir! What are you doing? Anang tinig ng isang babae. Pagkatapos niyon ay nakarinig siya na may kung anong hinampas. Nanlaki ang mga mata ni Isla. Pabalabag niyang binuksan ang pinto ng fitting room na pinagmumulan ng tinig. Huling-huli niya ang lalaki na nakataas ang kamay nito. Agad itinulak ni Isla ang lalaki. Sumalya ito sa gilid ng fitting room at nabuwal. Abuser! Maniac! Let her go, okay? Police! Police! Malakas na sigaw ni Isla habang pinaghahampas ang lalaki ng dalang bag. Panay-ilig naman ang lalaki sa bawat hampas niya. Wait, miss! What are you doing? Sinanggahan nito ang muka kung saan tumatama ang bag niya. Nang makabawi ay tumayo ito at isang linya ang mga kilay na tiningnan siya. Hold your tongue, miss. It's not what you think it is. It's not what I think it is? Then why are you going to slap her? Tiningnan ni Isla ang sales lady na nasa tabi. Noon niya lang napansin ang itsura nito. Nakalilis ang pad ng suot nito at bukas ang 2 botones ng suot na blouse. Nag-init ang mukha ni Isla. Now, miss, do you understand what's happening here? Sarkastiko ang tanong ng lalaki. I'm sorry. Paumanhin niya. Mukhang may milagrong ginagawa ang dalawa. Sorry? Really, miss? You almost made me a bad guy here. And look, I'm bleeding because of you. Nagyuko ng ulo si Isla.
I'm sorry again, sir. I just thought you... Well, you're wrong. So next time, don't act hastily. Because next time, I will be the one calling the police. Inis na lumabas ng fitting room ang lalaki kasunod ang sales lady. Munguto-nguto siyang naiwan. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng lugar, dito pa talaga sa fitting room sila naglalandian? Pwede naman silang pumunta sa hotel. Hindi na marurunong mahiya. Mga western people talaga. Gigil na lumabas na lang siya ng butik na yon at umuwi. Sira na nga ang araw niya, lalo pang nasira dahil sa nakita sa mall kanina. Paulit-ulit niyang bumabalik sa kanyang isip. At noon niya naalala ang itsura ng lalaki. Para kasing nakita na niya ito. Hindi niya lang maalala kung saan. Araw na naman ng trabaho at siguradong busy na naman ulit si Isla. Miss Legdameo, wika sa kanya ng manager niyang pagpasok sa kusina. Yes, sir. You were summoned at the office of the owner. Oh, I mean, what? Medyo kabado niyang bulalas. Didn't you hear me? You were asked by the owner in his office. Now? Tumango ito. Yes, now. So go. Nagmamadali ang mga kilos na lumabas si Isla ng kusina. Yun ang unang pagkakataon na makakaharap niya ang may-ari ng hotel na pinagkatrabahuhan. Kaya kinakabahan siya ng husto. May 2 taon pa naman bago matapos ang kontrata niya. Pero bakit pakiramdam niya masesisante siya? Nang tumigil na sinasakyang elevator sa mismong opisina ng may-ari ng hotel, ay alanganin siyang naglakad patungo sa nakapinid na pintuan. Wala ang sekretarya sa pwesto nito, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Huminga siya ng malalim. Eksaktong pagtaas niya ng kamay, ay siya namang pagbukas ng pinto. Iniluwa noon ang matangkad na lalaking may asul na mga mata. Napakunot ang noo niya. Ang lalaking VIP customer nila at yung nasa store. Ngayon ay naaalala na niya kung saan niya nakita ang lalaking manyak sa fitting room at binugtog pa niya. Tapos, pinagsalitaan niya ng kung ano-ano nung nakaraan. Patay ka talaga, Isla. Gagantihan ka niya. Sa isip-isip niya. Natutop ni Isla ang bibig. Ikaw? I mean, you? Malakas niyang wika. Naningkit ang mga mata ng lalaking kaharap. You've done a lot of things, Mr. DeMeo. Do you still want to work in my hotel? Baliwala nitong sabi. I... Nawalan siya ng inik. Got your tongue, huh? Come in. Pasupladong wika nito. Nilawagan nito ang bukas ng pintuan. Alanganing sumunod si Isla sa lalaki. Nahiling niya na lang sa isip na sana ay kainin na siya ng lupa dahil sa hiya. Naisip din niya na sesisantehin na nga yata talaga siya. Naupo ang lalaki sa swivel chair na nasa likuran ng mahabang mesa. Take a seat. Walang inik siyang naupo. Nanginginig din ang tuhod niya at nangangailangan siya ng suporta. I guess you know why I called you here. Umiling siya. Binalot ng takot ang puso niya. Am I getting fired, sir? Napangiti ang lalaki. Who told you that? I just think it is. Pasimple pang lalaking to. Totoo namang yun agad maiisip ko dahil sa mga nangyari sa store. Bulong niya sa sarili. You saying something? I mean, nothing, sir. May pagdududang pinasadahan siya nito ng tingin bago tiningnan ang hawak na folder. So, you're new here? Yes, sir. And as the chef of my hotel, you gain a lot of positive feedbacks. I don't really know, sir. Sagot niya na lihim na napangiti. Hindi niya alam ang bagay na yon dahil hindi naman siya nagbabasa ng mga feedback ng mga customers. Ang manager nila ang nagbabasa nun at wala naman yung sinasabi sa kanya. Puro negative lang ang sinasabi dun sa meeting nila. Pero totoo nga yata na kapag may tiyaga, may nilaga dahil napapansin din pala ang effort niya. Do you love your job, Miss Legdameo? Ano bang klaseng tanong yun? Wika niya sa isip. Yes, sir. According here, you've been my employee for the past 5 months. Yes, sir. But I don't think you're capable enough of handling our customers and clients. Ano bang ibig sabihin nito? Kanina lang maganda raw ang feedback. Ngayon naman, biglang pambabagsak ang gagawin. Napaka lang ha? Bubulong-bulong na wika niya. I heard you, Chef Legdameo.
Kung gusto mong manatili sa trabaho mo, might as well learn how to respect your boss. Natigalgal si Isla sa narinig. Bigla ay tila nalunok niya ang sariling dila. Nakakaintindi ng Tagalog ang lalaki at matatas pa itong managalog. Gosh, Ayoko sa lahat ay ang mga empleyadong masyadong mataas ang tiwala sa sarili, chef. Mga akala mo kung sino, where in fact they don't even know the essence of taking responsibilities. They judge so easily like they knew everything. patuloy pa nito. Napayuko si Isla. Sorry talaga, sir. I just thought... Magpasalamat ka sa manager mo because he put a lot of good words for you. Pero kung sa akin yun, malamang tinanggal na kita. Hindi po ba? Hindi po ba ako masasisante? No, of course not. I'm not an impulsive person, and I do give second chances. Besides, hindi ko dinadala ang personal issue ko sa trabaho. Nakahinga ng maluwag si Isla. But on the contrary, Napatingin si Isla sa kaharap. Bakit bigla siyang kinabahan, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata? Bakit may pakiramdam siyang hindi niya magugustuhan ng sasabihin nito? you'll be my personal chef. Ho? Napatayo si Isla sa kanyang kinauupuan kasabay ng pamimilig ng kanyang mga mata. May masama ba sa sinabi ko, chef? Nanlalambot ang kanyang mga tuhod kaya muli siyang napaupo. Wala naman po, sir. It's just that I didn't expect that coming. Well, expect anything from me from now on. I'm a picky eater. Nasubukan mo naman yun siguro nung pakainin mo ko ng niluto mo. And also, I don't want a repeated dish. I'd like you to make a dish just for me. A unique one would do. But make sure I could eat them. Dahil kung hindi, babawasan ko ang sahod mo. Maliwanag? Gusto na niyang simangutan ng lalaki pero hindi niya magawa. Ang daming demands. Gusto pa yata siyang gawing manghuhula sa ipapakain niya rito. Saka kung lalaitin lang din ito ang luto niya, bakit pa nito isinama ang adobo dish sa regular menu ng hotel? Nagpapatawa ba ito? Kung hindi nga lang niya mahal ang trabaho niya at kailangan niya ng pera, nako, baka siya na mismo ang nag-resign. Maliwanag ba ang new job description mo ngayon, chef? O kailangan ko pang i-elaborate sa'yo mga gagawin mo? Naiintindihan ko po lahat. Ang sa akin lang po, gusto ko lang malaman kung ano po bang madalas niyong kinakain o may particular diet plans po ba kayo? Saka gusto ko ring malaman kung may allergies kayo sa iba mga pagkain para alam ko po ang mga dapat na iwasan. Kung hamon yun ng lalaki, hindi siya papatalo rito. Hindi basta-basta aatras ang isang Isla Lagdameo. I'll tell everything you wanted to know. For now, I want a lemonade. Utos nito. Abat, gagawin pa yata siya nitong sekretarya. Are you listening, Chef Lagdameo? I want a lemonade now. Right away, sir. Tiningnan niya ang plaka na nakalagay sa ibabaw ng lamesa nito. Hindi pa niya alam ang pangalan ng lalaki. Sir Davidson. Sa kanya tinungo ang pintuan. Si Arlo Davidson ay CEO ng Summer Garden Hotel. Isa itong half Filipino, half Australian. Nang mamatay ang ama nito, ay ito na ang pumalit na tagapamahala sa Summer Garden Hotel. May mga branch ang naturang hotel sa iba't ibang bahagi ng Australia, maging sa Pilipinas. Ngunit ang main branch nito na personal na pinamamahalaan ni Arlo ay itong nasa Tasmania, Australia. Oh, before I forgot. Muli siyang napabaling dito. At ano na naman kaya ang sasabihin ng damuho? Sa loob-loob niya. You have your own kitchen, and that kitchen was exclusive for me. Your manager knew that already, so see him after you went down. Yun lang at hinarap na nito ang mga papeles na nasa ibabaw ng lamesa nito. Sa 2 araw pa lang na lumilipas bilang personal chef ni Mr. Davidson, parang hindi nakakayanin ni Isla ang kalbaryong ipinaparanas sa kanya nito. Hindi niya maunawaan kung ano ba ang nais ng lalaki. Tuwing dadalhin niya ang pagkain dito, alinman sa hindi nito ginagalaw yun, o kaunti lang ang bawas. Ang dahilan, hindi raw pasok sa panlasa nito. Hoy, bakit ganyan ang mukha mo, Isla? Tanong ni Stefano nang makasalubong niya ito papasok sa kusinang nakalaan para sa boss niya. Sino pa ba sa palagay mong dahilan? Nakalabing tanong niya rito pabalik. Pinahihirapan ka ba talaga niya? Ano ba sa palagay mo? Magmumukha ba akong panda kung hindi?
Gusto ko na talaga mag-resign, Steph. Hindi ka lang naman mukhang panda. Mukha ka ring lola na 10 na ang apo sa tuhod. Saka carry mo yan. Huwag ko munang mag-resign. Makukuha mo rin ang timpla niyang boss natin. Abat, huwag mo akong masimulan ngayon bakla. Baka hindi mo alam kung paano ako gumante. At natakot naman ako. If I were you, i-chat ko na lang ang chatmate mong engineero. Panunokso pa nito. Naikwento na niya rito ang pangi-Indian sa kanya ni Carlo noon. Kaya lagi rin siya nitong inaasar. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi ko na nga naiisip ang lalaking yun, tapos pinaalala mo pa. Lakas mo rin talagang asar, no? Well, ikaw din naman. Sige na, baka may order na naman ang damuhong lalaking yun. Iisip pa ako ng kung ano ang papakain sa kanya. Alam mo, may naisip ako. Wika ni Stefano bago pa siya nakatalikod. Naging interesado naman siyang marinig yun. Ano yun? Luminga ito sa paligid bago dumikit sa kanya at bumulong. Bakit hindi mo na lang siya paamuin? Total sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. Sinabayan pa nito yun ng pagtawa. Gagi ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Wala naman akong gusto sa kanya. Hindi ko tayo pang aroganteng lalaki at ang gentleman, no? Ikaw ang gaga. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, no? Hindi lang naman dahil sa gusto mo siya kaya mo siya paaamuin. Gagawin mo yun para hindi ka na niya pahirapan pa. Ikaw talaga kung saan-saan lumalakbay ang isip mo. Siguro in love ka na kay sir, no? Hindi, no? Malabo pa sa tinta ng pusit na mangyayari yan. Sus, huwag ka nga magsalita ng tapos dyan. Nakita ko na si Sir Arlo at alam ko kung gaano siya kagwapo. Kinikilig na wika nito. Huwag mo akong itulad sa'yo na kapag nakakita ng gwapo, bigay agad. Hindi ako yon. Never na mangyayari sa akin yan. Ewan, bahala ka nga sa buhay mo. Tinalikuran na siya ni Stefano, pero mabilis naman niya itong nahilas sa kamay. Wait. May hindi ko pa sinasabi sa akin, Stefano. Oh, akala ko ba hindi ka interesado? Sabi mo nga, para hindi ako pahirapan, paamuin ko, di ba? So ano nga yung suggestion mo, bakla? Okay. Ibinulong ito sa tenga ni Isla ang naisip. Tatango-tango naman siya habang may malapad ng ngiti sa mga labi. Pagkatapos ng usapan nila ni Stefano, tumuloy na siya sa private kitchen ng kanyang boss. Hindi pa man lumalapat ang pang-upo niya sa upuan ay tumunog na ang nag-iisang telepono roon. Nakasimangot na dinampot niya yun. Yes, sir. Alam niyang ang lalaki ang tumatawag dahil ito lang naman ang gumagamit ng telepono doon para tawagan siya. Please do me a light breakfast. Yun lang at ibinaba na nito ang telepono. Hindi man lang sinabi kung anong klaseng pagkain ang gusto. Ang sarap mo talagang katayin, Sir Arlo. Kuhang-kuha mo talagang gigil ko. Gigil na ibinagsak ni Isla ang teleponong hawak. Nag-isip siya ng pwedeng ipakain sa lalaki. Gumawa siya ng crepe with sunny side up egg at kaunting veggie salad on the side. Gumawa rin siya ng apple juice para tamang-tama sa pagiging healthy. Subalit dahil sa suhestyon ni Stefano, hinaluan niya ng blended ampalaya ang apple juice ng lalaki. Hindi naman sobrang pait. Tamang-tama pa rin naman. Pero alam niyang maninibago ang lalaki. Experiment na lang din naman na gusto mo, then experiment it is. Pagdating sa opisina ng lalaki, huminga muna siya ng malalim bago kumatok doon. Come in. Anang buong-buong tinig ni Arlo. Pumasok siya sa loob dala ang pagkain. Inilapag niya yun sa mesa na nasa isang sulok ng opisina nito. Tumayo ang hindi ngumingiting lalaki at tinungo ang kinatatayuan niya. I hope I could eat what you cook now. Anito saka naupo. I hope also, sir. Dahil ang rutina niya ay pakainin ng boss, rutina niya ring pagmasdan itong kumakain, habang naghihintay ng magiging hatol nito sa gawa niya. In short, ginawa siya nitong butler. Pasalamat na lang talaga at gwapo to. May pampalubag loob man lang. Sama ng ugali eh. Bulong niya sa sarili. Humiwa muna ang boss niya ng crepe bago yung dahan-dahang isinubo. Sinunod naman itong hiwain ng sunny side up egg kasama ang crepe at nilagyan ng kaunting salad. Pinagmasdan ni Isla ang reaksyon ng lalaki.
pero seryoso pa rin ito. Nang abutin na nito ang juice, kagat-kagat niya ang labi habang pinipigil ang pagsilay ng ngiti. Nang lumapat na yun sa bibig nito, hindi may itatangging nagtagumpay siya sa ginawa. Gusot ang mukhang tiningnan siya nito. You put a contrasting food on this. It's not bad, but not good also. Pinunasan nito ng table napkin ang bibig bago tumayo. Make me some coffee and bring that on my unit. Pagkaalis nito, inis na niligpit ni Isla ang pinagkainan ng lalaki. Pero bahagya siyang nakadama ng kasiyahan nang makita ang pinggan nito. Not bad, hindi man naubos, na pangalahati naman. Ayos na rin siguro tong panimula. Pagbalik niya sa kusina, inilagay niya lang ang pinagkainan sa lababo, saka nagtimpla ng kape. Lalabas na sana siya nang tumunog ang teleponong naroon. I don't want to drink coffee anymore. Make me snacks instead. At pabagsak na ibinaba ng lalaki ang telepono. Naku, nakakagigil ka talaga. Kuyom ang kamaong ibinagsak ni Isla ang telepono. Isang-isa pang damuho ka, nakakatikim ka na talaga sa akin. Inis niyang sigaw bago umpisahan ang pinag-uutos nito sa kanya. Samantala, sa silid ni Arlo ay tatawa-tawa ang lalaki habang pinagmamasdan sa monitor ang kanyang personal chef. Hindi alam ng babae na may hidden CCTVs doon sa private kitchen, kaya alam niya lahat ng ginagawa ni Isla sa loob. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang ginawa nito kanina nang lagyan ng ampalaya ang juice, kaya iyon pumait. At kung may binabalak pa itong iba, tiyak na malalaman niya yun kaagad. Nakita niya ang babae na nagsisimula ng gumawa ng fruit snacks niya. Muli niyang hinagip ang telepono at tinawagan ito. I changed my mind. I want my coffee now. But sir, I already... Hindi na niya ito pinagsalita dahil muli niya itong binabaan ng telepono. Nagpapadyak ang babae na parang bata. Hindi pa ito nakontento. Kinuha nito ang saging at tinatad yun ng pino. Pumuno ang malakas na tawa ni Arlo sa silid na kinaroroonan. Kung may ibang tao sigurong makakakita sa kanya, aakalain ng mga itong nasisiraan na siya ng bait. Service rice, chef lag na mayo. Wika niya pa habang natatawa pa rin. Ipinagpatuloy ni Isla ang paggawa ng kung ano-anong kababalaghan sa mga pagkaing inihahain niya sa binatang boss. Lingid sa kaalaman niya, napatuloy lang din ang panonood ni Arlo sa mga ginagawa niya sa mga pagkain na inihahain niya rito. Kinaaaliwan ni Arlo ang ginagawa niya at reaksyon sa tuwing iniinis niyang lalaki. Kaya hindi siya binubuko ng lalaki sa ginagawa niyang pananabotahe sa pagkain nito. Mabuti na lang hindi nahahalata ni Boss Pogi ang mga ginagawa mo sa pagkain niya. Komento ni Stefano habang pinapanood si Isla sa preparasyon nito sa pagkaing ihahain sa pihikang amo. Wala na akong pakialam kahit mahalata niya, no? Nauubos na talaga ang pasensya ko sa kanya. Gusto ko nang bumalik sa kitchen ng hotel. Mas gusto kong ipagluto mga guest natin. Mabuti pa sila na-appreciate nila mga luto ko. Hindi katulad ng damuhong yun. Hindi maipinta ang mukha na palatak ni Isla. Malay mo naman magsawa rin siya sa pagpapahirap sa'yo. Baka sinusubukan niya lang kung hanggang kailan ka tatagal sa pagpapahirap niya sa'yo. Kaya tatagan mo pa. Ipakita mo sa kanya na hindi kanya mapapasuko. Napabuntong hininga naman si Isla saka tumingin sa kaibigan. Sa tingin mo, ibabalik niya pa kaya ako sa kitchen? Malay mo naman. Pero yun ay kung hindi niya malalaman kung ano-ano mga pinaggagawa mo sa mga pagkain at inumin na inihahain mo sa kanya. Hay, ewan ko Stefano. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa lalaking yun. Nakakapuno na siya. Basta, mag-iingat ka na lang sa mga pinaggagawa mo, okay? Napanguso na lang si Isla, saka tinapos ang paggawa ng merienda ni Arlo. Pero napangiti ito nang may maisip na namang kapilyahan. At anong ibig sabihin ng ngiting yan, ha? Nakataas ang isang kilay na usisa ni Stefano. Just see it for yourself, bakla. Sa kanya kinuha ang ingredients na naisip ilagay sa juice ng amo. Napasinghap at nanlaki ang mga mata ng kaibigan nang makita nito ang inilagay ni Isla sa juice. Gusto mo bang masisanteng babae ka? Ano yung ginagawa mo? Ingos lang ang isinagot ni Isla sa kaibigan. Konti lang naman bakla. Hindi niya naman ikamamatay ito, no? Sa kanya hinalo ang juice na nilagyan ng konting chili powder. Ako natatakot para sa'yo, bakla.
Baka hindi mo lalo mapaoperahan ng nanay mo sa Pinas niyan at ipa-deport ka ni sir. Chill ka lang dyan. Chill? Ay nako, kinakabahan talaga ako sa babae ka. Abotenga naman ang ngiti na binitbit ni Isla ang tray na may lamang pagkain ng boss nila. Lingid sa kaalaman niya na nasaksihan ni Arlo ang ginawa niya. Kaya naman halos pagpawisan ito habang naghihintay sa kwarto nito. I can't tell her that I have an allergy to chili. Malalaman niya na pinapanood ko siya through CCTV camera. Bahala na. Kailangan ko nasutan ng isang to. Wika ni Arlo sa sarili. Napabuga ito ng marahas na hangin. Halos magulat pa ito nang kumatok na si Isla sa pintuan ng kwarto. Come in, sabi nito. Nang bumukas ang pinto ay bumungad ang ngiting abotenga ng dalaga. Ito na pa ang merienda niyo, sir. Todo pa rin ang ngiti nang ihain niya sa mesa ng amo ang pagkain. At gaya ng kinagawian ay tumayo si Isla sa gilid nito para hintayin ang magiging komento ni Arlo sa mga pagkain na inihain niya. You may go now, chef. Utos nito sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Wala na po kayong ipag-uutos o sasabihin, sir? Hindi ba muna ninyo titikman ng inihanda kong merienda? I said you may go now, Chef Lagdameo. Maotoridad na wika ni Arlo. Okay, sir. Pagkatalikod niya ay napanguso na lang si Isla. Gustong-gusto pa naman niyang makita kung ano magiging reaksyon ng amo sa ginawa niyang juice. Pero no choice siya kundi ang lumabas ng silig nito. Walang kamalay-malay si Isla na pagkalabas ng dalaga ay agad na itinapon ni Arlo sa lababo ng banyo ang juice. Kuntik na ako. Nakahinga ng maluwag si Arlo nang lumabas ng kwarto niya ang dalaga. Mukhang delikado na ang buhay ko sa mga nilalagay niya sa pagkain ko. Ano naman kayang balak niyang ihalo sa susunod? Bumalik ito sa pagkaing inihain ni Isla at nilantakan yun. I forgot. I don't have a drink na nga pala. Akmang dadamputin na sana ni Arlo ang telepono na konektado sa private kitchen. Pero napaisip ito. Baka kung ano na naman ang ilagay niya sa inumin ko. Kaya naman, imbes na sa dalaga mag-utos, ay sa ibang staff na lang ito nag-utos na siyang magdadala sa binata ng inumin. Samantalang nalaman ni Isla na nag-utos ng ibang staff si Arlo upang dalan ito ng maiinom. Sa tingin mo, alam kaya niya na may hinahalo ako sa mga pagkain at inumin niya? Napapaisip na tanong ni Isla kay Stefano na abala sa paggagayat ng mga rikado sa kusina. Pumunta siya sa hotel kitchen dahil wala pa namang iniuutos si Arlo sa kanya. Malamang alam niya. Nagpakuha na nga siya ng inumin sa ibang staff eh. Siguradong naanghangan yun sa Diyos na ginawa mo, bakla. Nanlaki ang mga mata ni Isla sa sinabi ni Stefano. Masasisante na ba ako, Steph? Hintayin na lang natin ang hatol sa ni Big Boss. Bakit ko ba kasi naisipan na lagyan ng sili yung juice niya? Nagulat si Isla nang magsalita si Arlo. Naabutan sila sa ganoong pag-uusap ng amo. What are you doing, Chef Lagdameo? Kunot ang noong tanong ni Arlo sa kanya. Agad naman siyang napatuwid ng tayo. Stretching, sir. Nakangiti at alanganin na umakto ito na animon nag-uunit ng mga buto-buto. You look silly. Nakangising komento ni Arlo. Nawala ang ngiti ni Isla at pinandilatan ng mga mata si Stefano na tahimik na tumatawa sa may likuran ng boss nila. Bakit mo ginagawa ang stretching dito sa loob ng kusina, Chef Lagdameo? Pasensya na po, sir. Sige po, aalis na po ako. Napagod na po kasi ako kaya nag-uunat-unat po ako ng mga buto-buto ko. Nagre-reklamo ka na ba sa trabaho mo sa akin? Agad siyang napailing. Hindi po, sir. Hindi po ako nagre-reklamo. Sabi ko po, nag-i-stretching lang ako. May papaluto po ba kayo sa akin? Actually, yes. I want you to cook adobo for me. Alright, sir. I will cook adobo for you. But I want you to put a twist on your adobo this time. Pahabol nito. Twist? Nawala ang ngiti niya sa narinig. Yes, adobo with a twist. Bring it to my room for my dinner. Yun lang at lumabas na ito ng kusina. Nang mawala si Arlo ay saka pinakawala ni Isla ang kanina pa pinipigilang inis. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Impit na sambit niya. Good luck sa kalalabasan ng adobo with a twist mo, bakla. Natatawang pangbubus ka pa ni Stefano sa kanya. Che, isa ka pa.
Inirapan niya si Stefano saka nagmarcha papunta sa private kitchen para ipagluto ang boss niyang naglilihi ata. Habang nagluluto ng adobo si Isla sa private kitchen, wala pa rin kamali-mali ang dalaga na mataman siyang pinapanood ng binata sa CCTV monitor. Ano na naman kaya ang kababalaghang gagawin niya sa pagkain ko ngayon? Hinimas-himas ni Arlo ang baba niya habang nakatutok ang paningin sa monitor ng CCTV. Pero halos patapos na si Isla sa pagluluto ay wala pa rin itong nakikitang kakaibang ginagawa ng dalaga. Totoo ba to? Wala siyang gagawin kakaiba sa pagkain ko? Napapaisip at napapataas ang kilay na tanong nito sa sarili. Lingid sa kaalaman ni Arlo dahil hindi nito napansin na may nilagay ang dalaga sa adobo na niluto. Nang kumutok si Isla sa kwarto ni Arlo sa hotel ay nakangiti nitong pinagbuksan ng dalaga. Is that my dinner? Yes, sir. Mukhang amoy pa lang, masarap na. Adobo with a twist yan, sir, as you requested. Okay, pasok ka. Niluwangan nito ang bukas ng pinto para makapasok si Isla. Inilapag ni Isla ang tray ng pagkain sa mesa saka tumayo sa gilid ni Arlo. Alright, let's see kung may kakaiba nga sa adobo mo this time. Naupo ito sa tapat ng pagkain at naglagay ng kaunting kanin at adobo sa plato. Napansin ni Arlo na pigil-pigil ang paghinga ni Isla habang pinapanood sa pagsubo ang binata. Pagkasubo nito ng isang kutsarang kanin na may adobo ay nag-iba ang timpla ng mukha nito. May problema po ba, sir? Painosenteng tanong ni Isla. Hindi ito kumibo at animo ninanamnam nito ang pangguya sa pagkaing isinubo. Sumubo pa si Arlo ng ilang beses. Pagkaraan ay tumigil ito sa pagkain habang tila nag-iisip. What did you put in this recipe, chef? Pineapple juice, sir. Only that? Yes, sir. Yun lang po. May nilalasahan po ba kayong iba? Are you telling the truth? Yes, sir. You're lying. Humawak sa bandang lalamunan si Arlo at umarte ito na tila nahihirapang huminga. Nag-aalala namang agad na lumapit si Isla sa lalaki. Sir, ano po ang problema? Natatarantang inabotan ito ni Isla ng isang baso ng tubig. Pero hindi nito pinansin ang inabot na tubig ni Isla. May nilagay ka bang sili sa adobo? Don't you know na may allergy ako sa sili? Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. May allergy ka sa sili? Pero wala naman yun sa listahan na ibinigay ng assistant mo sa akin. Maybe he forgot to include that. Sa paos na boses ay tugon nito kay Isla. Lalo tuloy kinabahan at nataranta si Isla at hindi malaman kung anong gagawin sa boss. Sorry sir, hindi ko alam. Anong gagawin ko? May gamot ka ba? Nasaan? Kukunin ko. O dalhin na lang kaya kita sa ospital. Natatarantang napasabunot ang dalaga sa sarili. Tama, nadalhin na lang kita sa ospital. Tara, aakayin kita. Kaya mo po bang maglakad? Pero natigilan si Isla at napatayo ng tumid nang marinig na tumatawa ang lalaki. Ha? Wala ka talagang allergy sa sili, sir? So nilagyan mo talaga ng sili ang adobo? Oo. Pag-amin niya. Tumayo si Arlo at lumapit sa dalaga. I knew it. May nilagay ka nga sa adobo. So wala kang allergy sa sili? Meron. Good thing I'm always prepared. Uminom na ako ng gamot. Kaya wala nang gaanong epekto sa akin ang siling nilagay mo. Dapat pala dinamihan ko yung chili powder na nilagay ko. Bulong niya sa sarili. Are you saying something? Wala po, sir. Why are you looking at me like that? Sigurado ka ba, sir, na wala nang epekto sa iyong sili? Bakit namumula ka? Nag-aalalang tanong ni Isla. Pinakiramdaman naman nito ang sarili. Ha? May iba ka pang nilagay sa adobo bukod sa sili? Alanganin ang ngiting tumango si Isla. Ano pang inihalo mo sa adobo, Chef Ragdameo? Ram, sir. Napapikit si Arlo sa narinig. You put rum in my food? Wag mo sabihin na allergy ka rin sa rum, sir. Umiling ito at nang dumilat ay mapupungay ang mga matang tinitigan si Isla at tumayo para harapin ang dalaga. Did you do this on purpose? Anong ibig mo sabihin na sinadya ko, sir? Pilit na inilalayo ni Isla ang sarili sa lalaki. Ngunit wala siyang magawa dahil na-corner na siya ni Arlo sa may dingding. Mahina ang tolerance ko sa alak, Chef Ragdameo. Kaya siguro nilagyan mo ng ramang niluto mo kasi may binabala ka sa akin, right?
Napasinghap at nanlaki ang mga mata ni Isla sa narinig. Hoy, hindi totoo yung sinasabi mo, no? Hindi ko alam na mahina ang tolerance mo sa alak. Saka konti lang naman ang niligay ko. Bakit parang nasing-narsing ka na agad? Iniharang niya ang mga kamay sa pagitan nila ni Arlo, pero inalis yun ng lalaki. Admit it. You did it on purpose para makaganti ka sa pagpapahirap ko sa'yo, no? Natigilan ng lalaki sandali. Ang ganda mo pala sa malapitan. Bakit ngayon ko lang napansin? Pinakatitigan pa nito lalo ang mukha ni Isla. Napaingos naman si Isla nang maalala ang unang pagkikita nila sa mall. Babaero ka nga talaga, Sir Arlo. Of course not. You're judging me. You're hurting me, ah. Seryoso? Nalasing ka talaga sa ram na inihalo ko sa adobo? Yeah, and you have to pay for it. Ngumisi ito. Kita nito ang kaba sa mukha ng babaeng kaharap. Anong binabalak mo, ha? Huwag na huwag kang magkakamali na may gawing masama sa akin, sir. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Kundi sisigaw ako. At sisiguraduhin kong maipapakulong kita for harassing and abusing your employee. Pagubanta niya, pero tinawanan lang niya si Isla. As if they can hear you. Sisigaw talaga ako. Imbes na matakot ay mas inilapit pa nito ang mukha sa dalaga. Kaya naman napapikit si Isla sa pag-aakalang hahalikan siya nito. Pero malutong na halakak nito ang narinig ng dalaga. Imbes na lumapat ang labi nila sa isa't isa. I can't believe this. You really think that I'm going to kiss you? Napadilat si Isla. Nakalayo na si Arlo sa dalaga na namumula ang muka. Naiiling na humakbang si Arlo papunta sa malapad at malamot nitong kama na naroon sa nakabukas nitong silid. Close the door when you leave, chef. Yun lang at padapa na itong bumagsak sa kama at bigla na lamang agad nakatulog. Sinubukan itong tingnan at gisingin ni Isla. Nakatulog na talaga siya? Mukhang nalasing nga sa ram na inihalo ko sa adobo. Narinig ni Arlo ang sinabi na yun ni Isla, ngunit hindi na nito yun pinansin pa. Narinig na lang nito ang mga tunog ng kubyertos. Mukhang inililigpit na yun ni Isla. At ilang sandali pa ay narinig na rin ni Arlo ang pagbukas-sara ng kanyang silid. Isang ngiti ang umalpas sa kanyang labi. Kinabukasan, nagkwento si Isla kay Stefano tungkol sa mga nangyari. It means may allergy talaga siya sa sili. Plus mahina ang tolerance niya sa alak. Hindi makapaniwala na tanong ni Stefano sa kanya. Kakasabi ko lang, di ba? Paulit-ulit tayo, Stefano. Ay, bakit ang sungit mo, bakla? Kasi kung hindi niya ako sisisantehin, paniguradong mas pahihirapan niya pa ako dahil sa nangyari kagabi. Nakasimangot na tugon niya sa kaibigan. Tapos kung kailan kailangan ko na makakausap, saka naman hindi nagpaparamdam yung chatmate ko. Mukhang nag-ghosting ka na ng chatmate mo na yun, bakla. Pero teka nga, kailangan mo ng kausap? No ako, aber. Iba pa yung may nakakausap akong iba, bakla. At saka busy ka na mamaya sa kusina plus sa boyfriend mo. Well, tama ka naman dyan. Kasi may date kami mamaya. Impit na napatili pa si Stefano na ikinasimangot ng lalo ni Isla. India din ka sana ulit ng boylet mo. Confident ako na hindi na niya gagawin sa akin yan, no? Kasi bago sweldo ka. Isla, ang lakas mo talaga makasira ng mood. Diyan ka na nga. Wish ko lang i-chat ko ulit ng chatmate mong Indianero. Sabay irap nito at akmang iiwanan na siya. Pero mabilis niyang nahila sa braso si Stefano. Ito naman, hindi na mabiro. Pagbigyan mo na ako. Bitter eh. Mag-love life ka na kasi. Gusto mo hanapan kita? Tigilan mo nga ako, Stefano. Wala akong tiwala sa mga ipapakilala mo. Kung hindi babaero, manghuhut-hut yan for sure. Grabe ka naman. Ang judgmental mo talaga. Pero maiba tayo. Lumapit ito sa kanya saka may ibinulong. Wala ba talagang nangyari sa inyo di Boss Pogi kagabi? Di ba binantayan mo siya sa unit niya? Nanlaki ang mga mata ni Isla sa tanong ng kaibigan. Anong akala mo sa akin, easy girl? Siraulo ka talaga. Hindi ko tayo pang lalaking yun, no? Gwapo lang siya pero walang manner sa babaeng gaya ko. Hinampas niya si Stefano sa braso. Aray naman. Daing nito sabay hinga sa nasaktang braso. Hindi ka lang judgmental, mapanakit ka pa. Yang isip mo kasi eh. Saka malay ko ba naman kasing mahina ang tolerance niya sa alak, no? Mabuti na nga lang nakainom na siya ng gamot sa allergy niya bago nakain ng adobo na niluto ko.
Pero, paano naman niya naisip na lalagyan ko ng sili yung niluto ko? Hindi naman ganoong kaanghang yung adobo. Teka, hindi kaya... Napasinghap si Isla nang may maisip. Hindi kaya ano? Curious na tanong ni Stefano. Hindi kaya naglagay siya ng CCTV camera sa private kitchen, bakla? Nanlalaki ang mga matang napatingin sila ni Stefano sa isa't isa. Oh my! Naririnig niya rin kaya pinag-uusapan natin doon, Isla? Hindi pa nga tayo sigurado kung may camera nga, no? OA nito. Pero sana naman wala. Mabuti pa, i-check ko para makasigurado tayo. Ikaw, pumunta ka na sa kitchen. Alis na ako. Paalam niya kay Stefano, saka ito iniwan sa may lobby ng hotel. Balitaan mo ko ha? Pahabol pa na sigaw ni Stefano sa kanya. Itinaas lang ni Isla ang isang kamay bilang tugon. Pagkapasok niya sa private kitchen ay sinimulan niyang hanapin kung saan posibleng nakakubli ang CCTV camera. Saan naman kaya niya nilagay ang CCTV camera? Tanong niya sa sarili habang inililibot ang paningin sa loob ng lugar na yon. Pero bigo si Isla na mahanap ang kanyang hinahanap. Halos mabaliktad ko na tong private kitchen pero wala naman akong nakitang camera. Wala naman sigurong CCTV dito. Napapraning lang ako. Pinamod ko lang tuloy ang sarili ko. Hinahapong naupo siya sa upuang naroon. Wala siyang kamalay-malay na pinapanood na naman siya ni Arlo mula sa CCTV camera. Ano na naman kayang hinahanap niya? Don't tell me, naisip niya mayroong camera sa private kitchen. Well, mabuti na lang at hindi niya nahanap ang camera. Napangising tura ni Arlo sa sarili. Ha? Natigilan ito nang mapatitig sa mukha ni Isla at naalala ang nangyaring tagpo sa kwarto nito kagabi, kung saan kamuntik na nitong mahalikan ng dalaga. Mabuti na lang at natigilan ni Arlo ang sarili, kahit na nalasing ito sa rum na inihalo ni Isla sa adobo. No, this can't be. She's my employee. Naipilig nito ang ulo. Ha? Bumaling ito sa tumunog na cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kahit nasa opisina ay namomonitor pa rin ito ang ginagawa ni Isla sa private kitchen. Oh, I almost forgot chatting this one. Tukoy nito sa taong nag-chat. Maya-maya pa ay tuluyan na nitong nalibang ang sarili sa pakikipag-chat. Pero napakunot ang noon nito nang mapabaling ang tingin sa CCTV sa private kitchen. Parang kanina pa niya hawak ang cellphone niya. And it seems that she's having fun chatting with someone. Sino kaya ang kachat niya? Boyfriend? Kinuha ni Arlo ang telepono at idinayal ang numero sa private kitchen. Pinigilan nito ang sarili na tumawa nang makita ang pagsimangot ni Isla bago sagutin ng telepono. Hello? Ano pang ipag-uutos niyo, kamahalan? Sir. Bungad ni Isla sa kabilang linya na ikinangising ni Arlo. Halata ang pagkairita ng babae sa kabilang linya. Bring me coffee and snack here in my office. Utos nito sa dalaga saka ibinaba ang telepono. Nakita ni Arlo sa CCTV ang pagsimangot ng dalaga at nag-make face pa sa telepono. Bago ibaba, nawaring ang binata ang kaharap. Pero imbis na mainis ay natatawa pa si Arlo sa inaakto ni Isla at nawibirdohan ng binata sa sarili. Hindi naman ito nagugutom pero gusto lang nitong abalahin si Isla mula sa pakikipag-chat sa kung sino. Hindi rin naman ito binabawalan na gumamit ng phone ang dalaga kapag walang trabaho. Pero ang isiping napapangiti ang dalaga ng kausap sa phone ay naiinis si Arlo. Napatingin bigla si Arlo sa cellphone nang maalala na may kachat nga rin pala ito. Hindi na siya nag-reply. Baka busy na. Napakibit-balikat na lamang ang binata at pinanood na si Isla mula sa CCTV monitor habang ginagawa ng merienda ang lalaki. Kahit marami itong gawain sa opisina ay may panahon pa talaga itong panoorin si Isla sa CCTV kahit paabutin ito ng maghapon. Dinaig pa nga nito si Big Brother kung i-monitor si Isla. Sa hindi malamang dahilan ay masaya si Arlo sa ginagawa nito sa dalaga na kalaunan ay nakasanayan na nga nitong gawin. Totoo namang maganda si Chef Isla at masarap ding magluto. Kaya nga napukaw ng dalaga ang atensyon ng binata nang minsang ipagluto ni Isla ng adobo. Inis na naman si Isla sa boss niya na gwapo nga, nakakabwisit naman para sa kanya. Hindi na niya tuloy na replyan ang kachat niya. Kahit kailan talaga ay bummer kang Arlo ka. Ngit-ngit ni Isla habang nagluluto. Pagkatapos niyang ihatid sa opisina nito ang merienda nito, ay pinatulong siya ng boss sa kitchen ng hotel. Kaya lalo siyang nabwisit dito. What's with that face, bakla? Baka naman maimpacho ang kakain niyang niluluto mo.
Puna ni Stefano sa kanya nang makitang hindi maipinta ang mukha niya habang nagpi-plating ng pagkain ng isang guest ng hotel. Kasi naman, panira na nga si Arlo ng araw ko. Panira pa rin siya sa love life ko. Makto niya. Imbes na kachat ko ngayon si Carlo at nag-e-enjoy ako, bigla naman niya akong inutusan na tumulong dito sa kusina. Dagdag pa niya. Tinawanan lang siya ni Stefano. Lalo namang nalukot ang mukha niya. Sige lang, pagtawanan mo pa ako. Pagtatawanan talaga kita kapag iniwan ka ni Ferry mo. Sorry ka na lang, hindi na mangyayari yan. Mahal na mahal kaya ako ni Ferry ko. Magpapakasal na nga kami nun kapag nakaipon-ipon eh. Wow, sana all mahal. Pero maiba tayo. Ano bang status yung dalawa niyang chatmate mo, Isla? Napaisip bigla si Isla sa tanong na yon. Ano na nga ba? Tanong niya sa sarili. Dahil maging siya ay hindi niya alam kung saan pupunta ang relasyon nila ng chatmate na si Carlo. Actually, hindi ko rin alam eh. Hindi naman kasi natuloy yung meet up namin nung nakaraan. Tapos ngayon na lang ulit kami nakausap na dalawa. Busy yata siya. Pero anong status niya sa'yo? Muling napaisip si Isla bago sumagot. Masaya ako kapag kachat ko siya. Siya ang happy pill ko. Hindi niya mapigilang mapangiti. Pero kaagad din siyang napasimangot nang sumagi sa isip ang mayabang na boss. Pero panira talaga ng moment namin ni Carlo ang magaling nating amo eh. Private chef niya na ako, so dapat hindi na ako tumutulong dito sa kitchen. Ang sabihin mo, ayaw mo lang na maabala sa pakikipag-chat mo sa Carlo na yan, no? Whatever, bakla. Sana magkita na kami ni Carlo, para naman malaman ko kung mabuting tao din ba siya sa personal. Paano kung hindi? Dami account ka lang ang gamit niya, di ba? Paano kung manloloko at scammer pala ang Carlo na yan? Di move on na. Isa pa, mas priority ko naman ang operasyon ni nanay kaysa sa love life, no? Mas gusto ko naman dugtungan pa ang buhay ng nanay ko at matagal ko pa siyang makasama, kaysa magkaroon ng love life. May awa ang Diyos, bakla. Maoperahan mo rin ng nanay mo. Manalig ka lang. Nakangiting tinapik nito ang balikat niya. Thanks, bakla. May sense din pala minsan ang lumalabas sa bibig mo, no? Hindi lang puro tungkol sa mga papa mo. Biro niya sa kaibigan na agad siyang iningusan. Che, ikaw na nga itong kinocomfort eh. Oo na, thank you bakla. Niyakap niya ito, pero agad siyang lumayo nang makarinig ng pagtikim sa likuran nila. Naghihintay ang mga guest. Bakit kayo nagyayakapan sa oras ng trabaho? Tanong ni Arlo sa kanilang dalawa ni Stefano. Sorry sir. Hingi pa umanhin ni Stefano saka nagmamadali itong kumilos. Dadalhin ko na po ito sa labas. Nang nasa likuran na ni Arlo si Stefano, ay tiningnan nito ang katawan ng amo habang nakakagat sa labi. Pigil tuloy ni Isla ang mapatawa. Are you laughing at me, Chef Lagdameo? Masungit na tanong ni Arlo sa kanya. Napatuwid naman siya ng tayo saka iniabot sa staff ang nilutong pagkain. For Unit 506, anya sa kabinalingan ng amo. May pag-uutos po ba kayo, sir? Babalik na ako sa private kitchen. Just go back to the private kitchen. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya nito, pero kaagad din itong napabalik nang may maalala. One more thing, kukumpiskahin ko ang cellphone mo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Ano? Bakit naman, sir? Are you raising your voice on me, chef? No, sir. Ano po bang nagawa ko mali para kumpiskahin niyo ang cellphone ko? Wala naman sa usapan natin na bawal ang phone sa trabaho. You're using too much gadgets sa oras ng trabaho. You abuse your privilege. Give me your phone. I will give it back to you after your working time. Nakalahad pa rin ang kamay nito sa kanya. Okay, sir. Pero, paano po pag may emergency call ako sa Pilipinas? That's none of my business. Walang nagawa si Isla kung hindi pikit matang iabot sa boss ang cellphone niya habang sinusumpa niya ito sa kanyang isip. Hanggang makabalik siya sa private kitchen ay nakasunod ito sa kanya. Nandito na po ako, sir. May papaluto ka po ba sa akin? Tanong niya pagkapasok nila sa private kitchen. I'm still full. Pagtimpla mo na lang ako ng kape. At wag na wag mong lalagyan ng kahit na ano. Babala nito sa kanya. Alanganin siyang napangiti sa lalaki. Don't worry, sir. Hindi ko po lalagyan ng kahit na ano ang kape mo. Good. Bring it to my office. Pagkasabi na ni umalis na rin ito. Pagkaalis ni Arlo ay agad na nagtimpla ng kape si Isla.
Huwag daw lagyan ng kung ano-ano. Eh di wag. Pero hindi naman niya sinabi na hindi ko to pwedeng gawin sa kape niya. Nakangising isinubo niya sa bibig ang kutsara, saka muling ginamit sa paghalo sa kape ng among masungit. Napamaang naman si Arlo nang makita ang ginawa ni Isla sa kutsarang ginamit nito sa paghahalo ng kanyang kape. She's really something. Crazy woman. Naiiling na wika ni Arlo sa sarili. Ano pa kaya ang kaya mong gawin, Isla? Mas nagiging interesado ako sa bawat paglipas ng mga araw. Kakaiba ka talaga sa lahat ng babaeng nakilala ko. Imbes na magalit ay nangingiti na pinanood na lang nito ang dalaga. Pero napangiwi ito nang maalala ang narinig nito sa kusina kanina. May chatmate pala siya ha. Kaya pala busy siya sa phone niya at mukhang kinikilig pa. Sino naman kaya yung chatmate niya ha? Teka nga, bakit ba ako naiinis? Sunod-sunod nitong tanong sa sarili bago bumuga ng marahas na hangin upang mawala ang inis. Wala dapat akong pakialam sa kanya. Bahala siya kahit pa sinong maging chatmate niya. Wika ng lalaki sa isip at muling pinakalma ang sarili. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Akala ni Arlo ay lilipas din ng pagkagiliw niya sa kanyang private chef. Pero hindi niya namalayan na hindi na pala kumpleto ang araw niya kapag hindi nakikita ang dalaga. Gusto niya ito parating nakikita sa private kitchen niya. Alam niya naiinis na sa kanya si Isla sa tuwing marami siyang iniuutos dito. Pero yun ang paraan niya para magpapansin sa babae. What's with the face? Nakataas ang kilay na tanong niya kay Isla. Inutusan niya ito na igawa siya ng merienda ng hapon na yon. Let me guess. Naiinis ka na sa akin? Kasi naistorbo kang pakikipag-chat mo sa kung sino. Tama ba ako, chef? Of course not, sir. Bakit naman po ako maiinis? Trabaho ko po na ipagluto kayo. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Really? Then don't smile like that. Ang pangit. Pangit? Oo, ang pangit. Sabay iwas niya ng tingin kay Isla. Dahil lang totoo, sinabi niya lang yon para pagtakpan ng nararamdaman. Dahil naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang ngitian siya nito. May kakaibang epekto sa kanya ang ngiting yun ni Isla. Ha? Sinasabi niya ba na ang pangit ko? E di siya na ang gwapo. Ang layo talaga niya kay Carlo. Busy talagang Arlo to. Pabulong na wika ni Isla na hindi naman niya maintindihan. Are you cursing me in your mind, chef? Ha? Napamaang si Isla sa tanong niya. Hindi po, sir. Bakit ko naman po yun gagawin? Mabilis naman siyang nasami dahil sa ngiting yun ni Isla. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang lumapit si Isla sa kanya at hinagod ang likod niya. Tubig, sir. Nagmamadali itong nagsaling ng tubig sa baso at iniabot sa kanya. I'm okay now. Thank you. Wika niya matapos maubos ang tubig sa baso. Okay, sir. Naalala siguro kayo ng isa sa mga babae niyo. Biro nito. Nagsalubong naman ang kilay ni Arlo sa narinig. Are you saying na babaero ako? Ay, hindi ba, sir? Sorry naman po. You're judging me again, chef. Hindi naman po ako judgmental, sir. May pinagbasihan lang po ako. You can leave now. Thanks for the food you prepared for me. Imbes ay sabi niya sa dalaga. Medyo na-offend siya na hindi maintindihan. Masama pala talaga ang tingin ni Isla sa kanya. Samantalang hindi makapaniwala si Isla sa sinabi ni Arlo. Nagpasalamat ito sa kanya. Bigla namang lumakas ang pagtibok ng kanyang puso. Pero nang maalala ang mukha nito ay bigla siyang kinabahan. Hala, ano yun? Nagalit ba siya sa sinabi ko? Naku, Isla, bakit ba naman kasi ang tabil ng dila mo? Masensisante ka na talaga. Kastigo niya sa sarili. Hindi niya talaga alam kung bakit ito umakto ng ganun. Habang si Arlo naman ay nag-e-emote sa loob ng banyo. Naghilamos siya at inayos ang sarili. What's happening to you, Arlo Davidson? You have to pull yourself together. Ano naman kung babaero ang tingin niya sa'yo? Totoo naman. Ay, bakit ba ako masyadong apektado sa kung anong tingin niya sa akin? Natigilan ito bigla nang may ma-realize. Hindi kaya... No way. Napatulala ang binata sa harap ng salamin. I have to figure it out kung ano ba tong nararamdaman ko para kay Isla. Lalo na't nakakaramdam ako ng selos sa kung sino mang kachat niya. Wika nito sa sarili at nakaisip ng isang plano. Kinahapunan ay malakas na boses ni Stefano ang halos bumingi sa tenga ni Isla.
Flowers for Chef Isla, ang haba ng hair like Dameo. Sigaw ni Stefano habang papasok sa private kitchen. Flowers? Para sa akin? Kanino naman galing? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Pero napasinghap at natutok niya ang bibig nang may pumasok na ideya sa isip niya. Galing ba yan kay Carlo? Tukoy niya sa chatmate. Pero naisip din niya na paano naman malalaman ni Carlo kung saan siya nagtatrabaho. Hindi naman niya nabanggit dito kahit kailan. Nag-e-enjoy silang magkausap ni Carlo pero hindi sila nagtatanungan ng personal na information. Ang alam lang niya ay Pinoy-Australian ng lalaki, na hindi nga niya alam kung anong trabaho niyon. Sorry to disappoint you pero hindi galing sa kanya to. Umiiling na tugon ni Stefano. Kung hindi galing kay Carlo, kanino? Sa gwapo nating boss. What? Hindi nga. Seryoso? O prank lang to? Inirapan siya ni Stefano saka iniharap sa mukha niya ang card na kalakip na bouquet na bulaklak dahil ayaw niyang maniwala. Inagaw niya kay Stefano ang bouquet at pinakatitigan ng card. Sa kanya nga. Anong meron? May sabi bang lalaking yun? Isa yata tong himala, Steph. Sabi ko naman sa'yo eh. A way to a man's heart is through his stomach. Baka na-inlove na siya sa'yo dahil sa mga luto mo, bakla. Che, imposible yung mangyari, no? Baka may favor lang nahihingin sa akin to. O baka naman nagigilty sa pagpapahirap niya sa akin. Mabuti naman at na-realize na rin niya yun dahil malapit nang matapos ang kontrata ko dito. At talagang lalayasan ko na siyang buwisit siya. Asus! Pero deep inside kinikilig yarn. Hindi kaya? Talaga lang ha? Ano pang nakasulat dyan sa card mo? Natutup ni Isla ang bibig sa nabasa. Gusto niya na mag-dinner kami sa labas, bakla. Oh my! Seryoso, girl? Inihanap niya ang kabuuan ng card sa kaibigan at napapikit na lang siya sabay takip ng tenga dahil tumili ito ng napakalakas. Ang ingay mo. This is it, Isla. Magkakajowa ka na, girl. Finally, mabibinyagan ka na. Napairap naman siya sa inasal ng kaibigan. Binigyan lang ni Sir Arlo ng bulaklak at inayang mag-dinner, magkaka-love life na agad. At anong binyag ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ako gaya mong marupok, no? Magiging virgin bride ako. Oo na, daig pang santa ng bruha. Pero sa ganyan niya nagsisimula eh. Malay mo, sa dinner siya mag-confess ng nararamdaman niya sa'yo. Hindi, imposible yan, bakla. Baka isa lang to sa pang-aasar niya sa akin. My dear Isla, walang imposible sa pag-ibig. Pupusta ako. In lababo na yan si Sir sa'yo. Hindi mo ba napapansin na hindi ka na niya gaanong pinahihirapan nito mga nakaraang linggo? Napaisip si Isla. Tama ang kaibigan. Napuna rin niya yon. Sa bagay nga, bakla. Pero imposible na magkagusto siya sa akin, no? Mayaman ang lalaking yun. Anak ng bilyonaryong Australiano. Alangan namang pumatol yun sa dukhang chef na gaya ko. Siyempre mula rin sa atas sosyedad ang pipiliin nun. Well, let's just see kung anong mangyayari mamaya sa dinner nyo. Nakangising turan sa kanya ni Stefano. Hoy, ano yung ngiti na yan, ha? Anong pinaplano mo, Steph? Just trust me, girl, okay? Dapat ba ako magtiwala sa'yo? Nakangiwing tanong niya kay Stefano. Of course! Kinagabihan, pagkatapos ng oras ng shift niya ay inayusan siya ni Stefano para sa dinner nila ni Arlo. Bakit kasi kailangan ko pang mag-ayos? Baka pagtitripan lang naman ako ni Sir Arlo, bakla. Reklamo niya habang inaayusan siya ng buhok ng kaibigan. Huwag ka na nga magreklamo riyan. Malay mo naman kung seryoso siya sa'yo. Kapag nakita niya ang ganda mo, sigurado akong mabibighani ka agad siya sa'yo, no? Ewan ko sa'yo, may Carlo na nga ako. Bakit ba pinagtutulakan mo pa ako sa amo nating yun? At saka, alam mo na wala akong tiwala sa mga babaerong gaya niya, di ba? Basta, puro ka naman, Carlo. Tigilan mo na nga yung imaginary boyfriend mo na yan. Wala naman niyang bayag na magpakita sa'yo. Samantalang si Sir Arlo, abot kamay mo na. Mayaman pa at gwapo. Naku girl, pihado akong inggit sa'yo mga Pinay kapag naging jowa at asawa mo si Sir. Bakit naman bakla? Siyempre, isa na namang kababayan na nakaahon sa kahirapan dahil sa isang afam. Tumawa ng malakas si Stefano. Gagi, hindi ko kailangan ng afam para yumaman, no? Kaya kong magdoble ng trabaho dito sa Australia para pagbalik ko ng Pinas, may pangnegosyo na ako. Kundangan na nga lang at binibigyan ako ni Sir Arlo ng pahirap sa buhay.
Biro lang, ikaw naman. Alam ko namang kere mo yumaman na ikaw lang. Pero give this dinner date a chance, bakla. Ayan na oh, you're ready for Papa Arlo na. Iniharap siya ni Stefano sa harapan ng salamin. Namangha naman si Isla sa nakita niya. Parang naging ibang Isla Lagdameo na ang nakikita niya sa harapan ng salamin. Ako ba to, bakla? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, my dear. Nakangising tugon ni Stefano. At siguradong magugulat din si Papa Arlo kapag nakita ka niya. Na-excite si Isla na makita siya ni Arlo na gano'n ang itsura. Sa totoo lang ay may kakaiba na siyang nararamdaman para sa amo. Ayaw lang niyang ipahalata dahil natatakot siyang masaktan. Natatakot kasi siyang magmahal at baka lokohin lang siya. Hindi niya kayang sumugan. Kaya ipinananalangin niya na sana ay totoong pinapakita ni Arlo sa kanya. Dahil ngayon ay susugal na siya. Ayaw na niyang matakot pa. At sana hindi siya pinagtitripan lang nito. Bago siya lumabas ng unit nila ni Stefano ay nagchat muna siya kay Carlo. Naisip niyang dapat walang maging komplikasyon sa parte niya. I'm sorry, Carlo, but we need to stop our relationship as chatmate here. Yun ang tinipa niya sa kanyang cellphone at mabilis niyang pinindot ang send button sa lalaki. Napabuntong hininga siya nang lumabas ng kanyang unit. Nagulat pa siya nang makita si Arlo sa di kalayuan sa kanyang unit. Nakatitig ito sa kanyang cellphone habang nakakunot ang noo. Hindi siya nito napansin. Nagulat pa siya nang magring ang kanyang cellphone at nakita niyang tumatawag through messenger si Carlo. Bakit ngayon ka pa tumawag? May inis sa boses niyang wika habang nakatingin sa screen ng cellphone. Dahil ayaw tumigil ng tawag, ay agad niyang sinagot yun. Hello? Carlo? Nauutal niyang sagot habang ang mga mata ay nakatingin kay Arlo. Nakita niya kung paano nagulat ang mukha ni Arlo. Lumakas ang tahip ng kanyang dibdib nang malalaki ang hakbang na tinungo siya ni Arlo. At halos himatayin siya nang magsalita ito. Ikaw ang chatmate ko? Ikaw si Jenny Isla? Nauutal na tanong nito sa kanya. Naibaba naman niya ang kanyang hawak na cellphone. Ikaw si Carlo, Sir Arlo? Bakas ang gulat sa boses niya. God, all along ay ikaw palang kachat ko. Iba talaga ako maglarong tadhana. Well, not bad at all. At least hindi ibang chinachat mo. Ako rin pala. Anong ibig mo sabihin? I will tell you later, Isla. Tayo na't baka mali tayo sa reservation natin. Sige. Ngunit bago pa siya muling makahakbang ay hinapit siya ni Arlo sa bewang. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. You're extremely beautiful, Isla. Sincere nitong wika at dahan-dahang bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Pero biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Sorry sa istorbo, pero naiwan mong bag mo, bakla. Tuloy niyo lang yan later. Bye, enjoy! Malanding wika ni Stefano at muling pumasok sa loob ng apartment unit. Bigla namang hinilan ni Arlo si Isla papasok ng elevator. Tamang-tama namang magsara ang elevator ay agad nitong sinunggaban ng kanyang labi. Nagulat si Isla sa bilis ng pangyayari, kaya napaawang na lang ang kanyang labi. Nang matikman ang labi ni Arlo, hindi niya napigilan ang pagkawala ng ungol sa kanyang labi nang lumalim pa ang halik sa kanya ni Arlo. Kinakapos ang hininga na inalayo nito ang sarili sa kanya. Be mine, Isla. Wika ni Arlo sa kanya. Sasagot pa sana siya nang tumunog ang elevator. Indikasyon na nakarating na sila sa ground floor. Let's talk about what I've said while eating dinner. Ayoko namang ma-pressure ka. Muli nitong sabi habang hila-hila ang kanyang kamay. Iginiya siya nito papasok ng kotse nito. Ilang sandali pa ay magkaharap na sila ni Arlo sa isang mamahaling restaurant. Tinawag ni Arlo ang waiter at ito na ang nag-order ng pagkain nila. Isla, about what I said earlier, and the kiss. I'm sure about it. I like you, and I think I'm falling for you, Isla. Wika ni Arlo habang seryosong nakatingin sa kanya. Sir? Call me Arlo. Wala tayo sa trabaho para tawagin mo akong sir. Sigurado ka bang hindi mo ako pinaglalaruan? Baka kasi ginagawa mo to dahil sa mga ginawa kong paghalo ng kahit na ano sa pagkain na niluluto ko para sa'yo. Seryoso talaga ako, Isla. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaibang pagtingin ko sa'yo. Kaya lang ay hindi ko alam kung ano ang tawag sa pakiramdam na yun. Ngayon sigurado na talaga ako. Gusto kita. No, hindi lang kita gusto. Mahal na kita, Isla.
Arlo, Huwag kang mag-alala at hindi naman kita minamadali. Pero gusto ko lang malaman mo, naliligawan kita hanggang mahalin mo rin ako. mabilis na mabilis ang pagtibok ng puso ni Isla. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sandali siyang nag-isip. Gusto niya rin si Arlo. Sabi nga niya, willing na siyang sumugal sa pag-ibig, lalo na't ang binata ang manliligaw niya. Ngunit nang maisip ang ina, ay bigla na lang siyang pinanghinaan ng loob. Arlo, alam kong nag-umpisa tayo sa hindi pagkakaunawaan at nagkaroon tayo ng inis sa isa't isa. Pero kahit na nagbago ang pakikitungo natin ngayon, lalo na at chatmate pala tayo, pero hindi pa rin ako pwedeng ligawan. Bakit? May boyfriend ka ba sa Pilipinas? O ayaw mo sa akin dahil pinahirapan kita noon? I'm sorry, Isla. Way ko lang yun para magpapansin sa'yo. At gusto ko ako lang ipagluto mo. Hindi sa ganon. Kaya lang priority ko ang ina kong may sakit ngayon eh. Kailangan niya ako. Kailangan kong magtrabaho para sa gamutan niya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hayaan mong tulungan kita, Isla. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ipapagamot natin ang iyong ina dito sa Australia. I can do that para mas mapabilis ang pagaling niya. Ayoko maging utang na loob ang magiging daan upang sagutin kita, Arlo. I just want to help you. Kahit hindi mo ako sagutin, tutulungan ko pa rin ang iyong ina. Actually, matagal ko nang alam masakit ang nanay mo dahil nagpa-background check ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano kita aalokin ng tulong. And now that we open the topic, let me help you and your mom, Isla. Okay, sige. Papayagan na kitang ligawan ako. Nanlaki ang mga mata ni Arlo dahil sa kanyang sinabi. Napangiti na lang siya sa binata. Ngunit nagulat siya nang bigla itong tumayo at halikan siya sa labi. Gusto niya mang tumutol sa halik ni Arlo ay hindi niya magawa dahil para siyang nalango sa halik nito. I will make sure na hindi mo pagsisisihan ng pagpayag mong ligawan kita, Isla. Ipapakita ko ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Isang ngiti lang ang tinugon niya sa binata. Nahalata sa bakas ng muka ang kasiyahan. Pagkatapos nilang kumain ay nagkwentuhan pa sila. Ibang-iba si Arlo ngayon. Nakikita na niya dito ang Carlo na lagi niyang nakakachat. Bakit nga pala hindi ka nakipagkita sa akin noon, Arlo? Hindi mo ako sinipo tapos nakikipaglandian ka sa sales lady sa mall. Buti na lang hindi ko alam na ikaw si Carlo noon. Napangiti si Arlo. Ang totoo, naroon ako. Kaso hindi ko nakita yung nasa description. Kaya I decided na umalis na rin sa cafe na yun. Isa pa, bigla akong tinubuan ng hiya noon, Isla. I'm sorry. Tingin ko kasi ang ganda-ganda mo that time dahil hindi mo ako sinupot. Pero ang totoo, medyo nagdadalawang isip na nga akong i-chat ka bilang Jenny. Dahil mula nang makita kita sa restaurant bilang Isla, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga ba? Bakit ka nakikipaghalikan sa may fitting room? But seriously, pumunta ako sa cafe noon. Sorry't hindi ko nasunod ang kulay na dapat isuot nun. It's okay, tapos na yun. Hindi pa siguro time nun para magkita tayo. And about dun sa fitting room, that's the old version of me, Isla. I admit, medyo pili ako sa babae noon. But after what you saw in the fitting room, hindi na ako tumingin kahit kanino. Ikaw na lang laging binabantayan ko sa CCTV. Buti naman kung ganun. Dahil kung babaero ka pa rin, busted ka agad sa akin. Nagkatawanan na lamang sila. Hindi na nila namalayan na malalim na ang gabi, pero hindi sila nagkakasawaan na magkausap. Mabilis lang na lumipas ang 2 buwan, at ngayon nga ay nasa Australia na ang ina ni Isla. Ginawa ni Arlo ng paraan upang mabilis na makapunta sa Australia ang kanyang ina. Medical treatment visa ang ikinuha nila sa ina para mabilis lang ang proseso. Pinakonfine agad nila ang ginang sa ospital. Sa tulong ni Arlo ay naging maayos ang pagpapagamot ng ina niya sa puso. Araw-araw naman siyang pinapadalahan ng bulaklak ni Arlo at hindi pa rin siya nito pinapaalis bilang personal cook nito na siyang mas lalo niyang ikinasiya dahil may oras pa siyang makipag-chat sa lalaki kapag nasa trabaho sila pareho. Binigyan din siya ni Arlo ng permiso na pumunta sa ina sa ospital kapag wala itong utos sa kanya. Hi, loves. Flowers for the most beautiful cook that I've ever met. Nakangiting wika ni Arlo sa kanya. Uwian na at naghahanda na siyang umuwi. Hay nako, ang tamis talaga ng dila mo, no? Pero in fairness, ang ganda at bango nitong bulaklak. Of course, maganda at mabango yan. Special ka kaya sa akin. Ay nako, ilang chocolate bang nalaklak mo, Arlo, ha? I don't eat sweets.
Siguro inborn ko na talaga ang pagiging sweet ko. Yabang ah. Naman. Anyways, can I have dinner with you? Hindi ako busy at pauwi ka rin naman. Dinner muna tayo. Aya sa kanya ni Arlo. Hindi ako pwede at nangako ko kay inay na sabay kaming kakain ngayon eh. Tanggi niya. Talaga naman kasing nakapangako siya sa ina. Yun nga lang, sa ospital sila magsasalo dahil hindi pa ito magaling. Sa ina naman na ni Isla ang talento sa pagluluto. Marami rin itong naituro na recipe sa kanya. Okay, sabay na lang ako sa inyong kumain. Pwede ba? Oo naman. Tayo na. Matutuwa si inay pag nakita ka. Okay, let's go. Siya nga pala, dalhin mo tong food box. Diyan nakalagay ang mga pagkain para sa atin. Marami naman ang niluto ko kaya alam kong kasya to sa ating dalawa. Alright. Sagot nito na ikinangiti niya. Dumaan muna sila sa restaurant ng hospital kung saan nandoon ang mga pwedeng kainin ng mga pasyente. Kailangan nang ipakita ang card ng pasyente upang makita ang pwede at hindi pwedeng ibigay na pagkain sa kanyang ina. Naghintay lang sila ng 10 minuto at ilang sandali pa ay nandun na nga sila sa private room ng kanyang ina. Naku iho, sinamahan mo pa talaga kami ng anak kong maghapunan. Baka naman nakakaabala na kami sa'yo. Sabi pa naman itong si Isla ay busy kang tao. Nakangiting wika ng kanyang ina kay Arlo. Hindi po kayo abala. Gusto ko pong makasama kayo lagi ni Isla at para na rin inanturin ko sa'yo. Namimiss ko na nga rin po si Mommy eh. Pero nasa Pilipinas pa siya at baka matagalan bago magbakasyon dito. Mukhang nabibili na roon. Bakit ba hindi mo bisitahin ang iyong ina? Sigurado akong tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon na naman ng anak ang sasabihin niya sa akin. Kaya hanggat hindi ko pa napapasagot tong si Isla, hindi mo na ako magpapakita kay Mommy. Natawa naman ng ginang sa dahilan ni Arlo, habang si Isla ay napapailing na lang dito. Pasensya ka na iho at ayoko naman pangunahan ng anak ko tungkol sa usaping puso. Sana ay habaan mo pang pasensya sa kanya. Hindi naman po ako nagmamadali, Nay. Kapag handa na si Isla na maging parte ng buhay ko, agad ko na siyang itatali. Kaya ngayon pa lang ay hinihingi ko ng kamay ng inyong anak at ng iyong basbas. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Arlo. Ikaw na ang bahala sa anak kong yan, Arlo. Alam kong mabuti kang tao, kaya sana ay alagaan mo siyang mabuti. Salamat at tinulungan mo kami ng anak ko sa pagpapagamot ko rito sa Australia. Mababawasan ng alalahanin ni Isla. Wala po yun, Nay. Gusto kitang gumaling at ilang buwan na lang ay makakalabas ka na rin dito. Ipapasyal ka namin ni Isla sa buong Australia bago ka bumalik sa Pilipinas. Hindi nagsalita si Isla at mataman lang na nakikinig sa usapan ni Arlo at ng kanyang ina. Masaya siyang hindi lamang siya pinakikisamahan at mahal ni Arlo. Pati inay niya ay mahal din ito at kuhang-kuha na ang loob. Nagpaalam na rin silang uuwi na nang makita na lumalim na ang gabi. Bawal sa ina ni Isla ang mapagod at mapuyat. May private nurse naman itong nagbabantay dito, kaya kampante si Isla na iwan ng ina sa ospital. Inihatid siya ni Arlo sa kanyang tinutuluyan. Maraming salamat talaga Arlo ah. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi mo kami tinulungan ni nanay. I'm glad that I helped you, Ninay. Ang importante, gumaling siya at hindi ka na masyadong mag-alala pa. Arlo, may hintay mo pa ba ako? Of course, hihintayin kita at hindi ako mapapagod na hintayin ka, Isla. Ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Napangiti naman siya. Bigla na lang niyang hinalikan sa labi si Arlo. Nagulat naman ang binata sa ginawa niya. Ilang sandali pa ay gumalaw na rin ang labi ni Arlo at malamyos na inangkin ng kanyang labi. Kung hindi pa sila kinapos ng hininga ay hindi sila maghihiwalay. What's that kiss for? Nagtatanong na wika ni Arlo sa kanya. A thank you kiss. Nahihiya niyang sagot. Aha. Arlo. Yes? Good night. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, okay? By the way, Isla, may bibigay nga pala ako sa'yo. Wika nito na may pag-aalinlangan sa boses. Napatitig siya sa maamong mukha ni Arlo. Napapakamot pa ito sa batok. Anong ibibigay mo? May gift for you. Sa loob mo na buksan. And answer me kapag handa ka na. I will not rush you, Isla. Pag-isipan mo yung mabuti. Wika nito sabay bigay ng rectangular small box sa kanya. Inabot niya naman yon at saka tiningnan muli ang binata sa mga mata. Okay, kung ano man to ay pag-iisipan ko mabuti.
Isang tango lang ang isinagot ni Arlo sa kanya bago siya pumasok sa kanyang unit. Nang buksan niya ang regalo nito ay halos mapaluha siya dahil sa sobrang saya. Mabuti na lang at wala si Stefano para kantsawan siya. Bakit ganito ka magpakilig, Arlo? At hindi talaga, will you be my girlfriend, ang itinanong mo sa akin, kundi will you marry me agad? At pag-iisipan ko mabuti ang iyong alok, Arlo. You deserve the best and you're worth of my love. Wika niya sa sarili bago nakangiting nahiga sa kanyang kama. Mabilis na lumipas ang 5 buwan at ngayon na nga ang araw kung saan ibibigay na ni Isla ang sagot kay Arlo. Maayos na rin naman ang kanyang ina mula sa naging operasyon nito, kaya napanatag na ang kanyang kalooban. Dahil siya pa rin ang cook ni Arlo ay nagkaroon siya ng ideya kung paano sasagutin ang gwapo niyang boss / manliligaw rin niya. I hope na magustuhan niya ang gagawin kong vanilla flavored cake. Wika niya sa sarili. Nang matapos sa ginagawa ay nilagyan na niya ng icing ang ibabaw ng cake. Small size circle cake lang ang ginawa niya na nilagyan niya ng chocolate syrup sa gilid ng cake at pinatungan niya pa ng cherries. Ayan, perfect. Wika niya. Mabilis niyang tinakpan ng cake at nagtungo sa silid ni Arlo. 2 beses lang siyang kumatok bago pumasok sa loob ng opisina nito. Arlo, may ginawa pala akong vanilla cake para sa'yo. Nakangiti niyang wika sa lalaki. Ha? Hindi naman ako mahilig sa matatamis eh. Alam ko, pero exception to, dahil alam ko magugustuhan mo. Sige na, try it. Susog pa niya. Okay, I trust you, kaya alam kong masarap yung binik mong cake. Mabilis na inilagay niya ang cake sa harapan ni Arlo. Kumilid siya at pinagmamasdan ng mukha ng lalaki. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito. Open it, sige na. Nakangiti niyang wika. Mabilis namang sumunod si Arlo sa kanya at halos manlaki ang mga mata ni Arlo habang nakatingin sa cake. What's the meaning of this? Gulat na gulat nitong tanong sa kanya. Ano ba sa tingin mo? Ibig sabihin, sinasagot mo na ang proposal ko? Yes. It's a yes, Arlo. Gusto kitang pakasalan at makasama habang buhay. Masayang sagot niya sa lalaki. Parang kidlat na nayakap kaagad siya ni Arlo at pinupog ng halik sa buong muka. Magpakasal kaagad tayo. Gusto kong sa Pilipinas tayo magpakasal para walang divorce. Ayos ba? Ayos lang naman sa akin. Sa Pilipinas ako pinanganak at doon din ang tahanan ko. Kaya naman gusto kong doon ikasal. Great. Bukas na bukas ay aasikasuhin ko ng pangluwas natin. Ganon kabilis? Yes, love. Matagal na kaya akong atat sa'yo. Mahina niyang hinampas sa braso si Arlo. Niyakap lang siya nito. You make me happy, Isla. I love you. Mahal din kita, Arlo. Mahal na mahal. Napapikit siya nang halikan siya sa labi ni Arlo. Buong puso siyang nagpaubaya rito. Makalipas nga ang 2 buwan, ay naikasal na rin sa wakas sa simbahan sina Arlo at Isla. Parehong masaya ang mga magulang nila. Si Stefano ang best man ni Arlo. Ayaw pa sana ng bakla pero napilit din niya. Gusto kasi nito ay bridesmaid. Hindi naman pwede yun sa Pilipinas. Ang inay niya ang naghatid sa kanya sa altar at ang kanyang pinsan naman ang naging bridesmaid niya. Maayos na rin naman ang kalagayan ng kanyang ina, lalo pa at may monthly check-up ito sa puso. May magaling na doktor sa Pilipinas na nirekomenda sa kanila ang doktor ng kanyang ina sa Australia. Napapikit si Isla nang maramdaman ng kiliti sa mukha niya. Napangiti siya nang mapagsino ang humahalik sa kanya. Loves, inaantok pa ako. Madaling araw mo na ako pinatulog. Napapaos ang boses na wika ni Isla. Can't get enough of you, loves. Mahina nitong bulong. Later, patulugin mo muna ako kahit 1 oras lang, Okay, loves. Magiging breakfast kita mamaya. Napapailing na lang si Isla dahil sa pagiging malandi ng mister niya. Okay, as you wish, loves. Sagot niya. Mabilis siyang hinalikan nito sa labi. I love you, Mrs. Isla Davidson. Mapagmahal nitong wika sa kanya. Napangiti ulit siya. Mahal na mahal din kita, Mr. Sungit Davidson. Isla? Naalala ko na naman ang pagpapanggap mo noon na allergy ka sa sili. Yun pala, hindi. Love, it's in the past now. Matulog ka na at matagal mo na akong pinatawad sa mga ginawa ko. Asawa mo na nga ako eh. Pero naaalala ko hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin dahil sinelyohan na ni Arlo ang kanyang labi.
Agad naman siyang nagpaubaya sa asawa. At hindi lumipas ang 2 buwan, ang mainit na sandaling yon ay nakabuo ng isang bata. Kaya naman excited na silang mag-asawa sa panganay nila. Balak nilang sa Australia muna manirahan dahil naroon ang negosyo ni Arlo. Ongoing na rin naman ang petisyon nila sa ina ni Isla, kaya hindi na siya malulungkot na iwan ito sa Pilipinas. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.